Aba, ito pala yung actual na paggawa nila ng flood control project. Hindi man lahat ha, pero isa ito sa nakuhanan po ng video. Naku, binuhos lang sa lupa. Aba, syempre pag binaha yan, sira talaga yan. Naku, laki ng kinita nila dyan. Sana Di ba? Kasi ang problema po ngayon, yung sa flood control project, may ginawa nga kagaya nito ay hindi naman matibay at kulang sa bakal. Okay lang sana kung kulang sa bakal, kung wala talagang bakal at binuhos lang sa lupa para sabihing may ginawa. Pero meron din, ito ang matindi, meron ding Ghost Flood Control Project. At nadiskubre na po yan dahil po kay Senador Marcoleta sa kanyang Blue Ribbon Committee. Eto ngayon, may paliwanag po siya dyan at abangan po natin yung susunod na hearing po nila sa Senado. Eto may paliwanag po si Senator Marcoleta kung ano yung mga nangyari, ano yung mga nadiskubre at ano yung pwede pa nilang imbestigahan sa mga susunod na araw. Si Senator Marcoleta, makinig tayo ng maigi dito. Baka meron ng managot na congressman. Ito yung video. Ating pagdinig sa Blue Ribbon Committee, kaugnay ng malalang kalagayan ng bansa natin tungkol sa mga baha na dumarating at nananatili sa matagal na panahon. Marami tayong na-establish na mga bagay na hindi kinontra ng mga ahensyang kinauukulan katulad ng DPWH, ng DBM at yung mga initial na representatives na dumadong galing sa 15 contractors na identify ng Pangulo kamakailanlan. Mahalaga yon sapagkat mula doon gagamitin na natin yung mga yon sa pag-usad ng ating mga pagdinig. Kung gagamitin natin yung mga legal terms na ginagamit sa korte, we have successfully laid the predicate. Sabi nga, mga premises ay walang kumontra katulad nung mga initial na findings ng Pangulo na mahigit na 2,500 na contractors, halos 15 lang ang namunini, halos 18% noong naunang kwenta na 545 billion worth of flood control project. Although kalaunang na-clarify yun, hindi lang yun ang talagang amount, kung hindi about 1.2 trillion sapagkat yung binanggit na datos ng Pangulo na 545, yun ay from 2022 hanggang 2024 lang. Kapag sinama mo yung 2025, aabot yan ng 1.2 trillion pesos. Ayun, dahil nga sa laki ng nagagastos natin, laki, wala namang trilyon na pala to. sa pagkontrol ng baha. Talagang nakakabahala na kinakailangan natin sabihin sa kanila that we have to get to the bottom of this. Literally, sabi ko nga, isisirin natin kung yun ang kinakailangan. Makuha lang natin ang katotohanan. Unti-unting lumitaw pagkat karoon ng pag-amin kanina na talagang mayroong mga ghost projects. At nakita ninyo umamin ng ating DPWH, siguro sa kanilang initial na pag-iimbestiga rin, lalong-lalo na sa parte ng Bulacan, inamin niya na may mga multong proyekto at sa lalong madaling panahon ay isusumiti niya sa atin yung mga pangalan ng contractors, sino yung mga kasangkot na mga opisyalis ng DPWH na may congressman dapat din para tingnan ito. Kasama na rin ang COA. Kapag kung ghost projects yung mga yun ay hindi naman siguro nakakabilib na sabihin nila na na-audit nilang mabuti. Wala man lang pumasok sa kanilang report na may mga ghost projects. Lumitaw din kung ang pag-uusapan ay ghost projects, nasaan na yung mga bans, yung mga performance band na pinost ng mga contractors. Lahat kasi ng project ay kaukulang garantiya yan ng mga banding companies. So umamin si Secretary Bunoan na kapag na-establish niya yung mga yun, napipilitan na habulin yung mga insurance companies na nag-post ng mga bonds para sa kapakinabangan ng ating bansa. Kinakailangan maibalik kung talaga ghost projects. Yes. Umpisa pa lamang yun. At nagmungkahi tayo na kung gagawin niya ng madalian ng pag-imbestiga na kanyang ipinangako, kung po pwede ay isangkot niya ang ating committee. Blue Ribbon, kapag meron naman tayong kakayahan na mag-deputize ng hanggang 2 staff natin, upang sa ganun ay meron tayong participation ng pangako ng niya kasi wala naman tayong bangko dahil ang paraan na gusto ng chairman ay tingnan natin physically. Kung yan ay may mga multo ay kinakailangan nating gibayin ang porsyon ng kanilang mga nicho para makita natin ang mga buto. Pagpapatunay na talagang mayroong pagkakasala. Umayag naman siya. Kaya tingin ko, pagka ganun ang ginawa natin sapagkat may kakayahan naman ang ating komite na magpadala talaga ng representatives at tukuyin. May random ito kahit random lang. Sapagkat napakarami niya. Isang section ng isang embankment halimbawa o revetment at kapag kaya ng kinayod ng bangko, lilitaw at lilitaw yan. Yan po yung mga initial na gagawin natin patungo doon sa pagkuha po natin ng katotohanan. Ito lamang po ang paraan para sa ganun ay matakot naman ang mga gumagawa nito sapagkat talaga pong nasasalaula ang pera ng bayan, nasasalanta ang kabuhayan at pati buhay ng ating mga kababayan ay nanganganib.
Marami pa po tayo bubusisiin dito. Pinag-uusapan po yung kung paano na po procure ang project, kung paano pinahihiram ang mga lisensya, kung paano nagkakaroon ng sabwatan. Hindi po kasi po pwede na mag-bid ka sa maraming project sa buong kapuluan kapag mangyayari nun ay parang napakarami mong technical persons at napakarami mong technical equipment na imposible pong maipundar ng kahit kasino bang kontraktor. Yan po yung sisimulan nating tingnan at nakikita natin na makikipag-cooperate siguro naman ang mga kinauukulan. Hiningi po rin natin sa TBN yung mga pondo na nanggaling sa program funds at saka doon sa insertion ng mga bicameral conference sapagkat nakakuha po tayo ng impormasyon na dito po talaga nagagamit ang katiwalian sapagkat yung mga politikong involved dito nakakakuha sila ng komisyon na halos 30% ng project. At Grabe. kapag ka sinama mo ang lahat ng mga komisyon, ang lahat ng may kinalaman sa project na yan, ang natitira na lamang po ay 26%. Ibig sabihin po, sa bawat 1 bilyon na pondo ng isang flood control project, 26 million na lamang po ang magagamit para tapusin ang project. Kaya po Kaya tinipid. nasasalaula, hindi nagiging epektibo. Ang nangyayari po ay parang walang nasasagkaan, walang napipigilan na baha kung hindi tuloy-tuloy po ang baha na kagaya po ng inyong nasasaksihan sa ating panahon. Oh, malinaw. Yan ang sinasabi natin itong nakaraan eh. Pag si Senator Marcoleta naging chairman ng Blue Ribbon Committee, lagot kayong mga magna. At eto na nga, nag-uumpisa na. Nung una, medyo hindi masyadong napag-usapan itong flood control project. Ngayon, grabe pala, malala na. Akalain mo ba naman umabot na ng trilyon? Pero yung sinasabing ghost project, grabe. Dapat maibalik ang budget na yun. Ito namang kagaya ng video na pinanood natin na may ginawa nga pero hindi naman matibay, basta na lang binuhos yung semento. Grabe, ang tibay. Ang tibay ng pagmumukha nyo. Pero yung ginawa nyo, walang katibay-tibay. Hindi nyo ba alam? Galit na ang ating Pangulo. Nako, dapat hindi madadaan sa galit-galit lang. Dapat, yung mga sangkot dyan, ay mag-resign na. Hintayin nyo pa ba na kayo'y masibak? Mapapahiya lang kayo, di ba? Abangan po natin ang susunod na investigasyon po ni Senator Marcoleta. Marami pang mabubunyag dyan. Abangan! Hanggang dito na lang. Thank you. Bye-bye.